partner. Hi, partner. Oras muna natin, 8:23 na. Yan. At syempre, kayo po ay nakikinig pa rin sa Lihim ng Liham. Good Ay morning. nako, hingang malalim Ah, para sa lahat po ng nakaka-relate at sa lahat po ng akala ko sila ng kanilang mga asawa. So, hingang malalim sa Hilang- balong malalim. O yan. Ay, Walang balon. balon. Walang balon. Good morning, good morning. Good no? morning po. O yun ang feeling ng ganyan. Yung sa bagay, parang karamihan naman ng nakikinig sa atin siguro dumaan na sa ganyan, no, Oo partner? naman. Yung napaghinalaan na ng luloko. Mm-mm. Kasi aminin din natin, no, may mga tao, mapalalaki at mapababae, hindi pa nag-heal sa kung ano mang nanakit sa kanila nung unang panahon. Ay, Diba? yun yung mga hindi naka-move on. Sino bang mas madaling mag-move on, lalaki o babae? Lalaki, tingin ko eh. Mas madaling mag-move on. Sa bagay. Kasi ang lalaki, madaling maghanap kagad ng kapalit. Uy, grabe naman. Kapalit yan! Galing talaga sa'yo yan, ha? So, sampo po nang nire-representa ni Jim. O kayo na lang po ganun naman kumuyog talaga sa kanya. Mabilis eh. Di ba, lalaki una naniligaw. O Oo. lalaki unang agad gumagawa na first move, di ba? Ganun eh. Ba't ganito yung ating letter sender, yung kanyang, well, iba naman kasi yung Ibang story emotional wound niya. Sige. Diba, tungkol sa tatay. Kaya Okay. meron siyang, kumbaga, trust issues. Anong drama na itong letter sender natin? Ayun nga, hindi niya alam kung paano daw itatama yung pagkakamali niya. Kasi nga sina-silent treatment siya ng asawa niya. Natatakot siya na baka nga dahil dun sa nangyari, maapektuhan pati yung pamilya nila, kasama yung mga bata. Pero sa... Ano yung pinagmulan yan? Dahil doon sa... Hindi nakikinig, Jim, ah. Hindi. Dahil nga doon sa sa office mate niya na meron silang gathering, after work, no? Oo, tapos di niya sinabi yung totohanan na maaga silang natapos. Tapos dahil doon na kagad. Nagalit yung So lalaki. nagsinungaling kasi itong itong misis niya. Pero Somehow. naintindihan ko naman yung part na yun. Pero kaso masyadong mababaw yung asawang lalaki. Well, partner, kapag meron kang kumbaga meron kang bubog pa sa puso mo, hindi para sabihin ng ibang tao na mababaw eh. Pero Kasi, alam ba ng asawa niya na yung pinagdaanan ng tong asawa niya oo, lalaki? alam nung di babae. dapat sinasabi niya yung bawat kilos niya o lakad niya. Kaya nga, diba? Kaso, pero kung ako, babaw wala namang ginagawang masama itong misis niya. Well, kasi nga meron niyang trauma yung lalaki. Kaya nga, maliit man niya, malaki para sa ibang tao, still, naka-hurt pa rin siya or nakasakit pa rin siya ng damdamin ng iba. But still, hindi mangyayari yung mga nangyari doon sa parents niya sa buhay nilang mag-asawa ngayon. Kasi hindi pa pwede na mangyari noon sa sitwasyon nyo ngayon. Kasi ibang buhay yun Ibang buhay diba? Iba yun eh. Takot lang. At ayun nga, natatakot lang siya. Oo. Siguro, ang naging tumatak sa utak nitong lalaking to, itong asawa niya, is yung pagsisinungaling. Yun yung nadala niya until now. Kaya siguro, yung part na nangyari doon sa kanilang gathering, nagsinungaling siya at nakita, di ba? Nakita sa pick-up location. Yun ang masakit doon sa part na. Tapos, umamin ba to siya, no? Umamin ba yung babae? Oo, sinabi niya naman yung totoo. Kaso na mga isang buwan na nakalipas. Hindi naman, parang kinagabihan lang. Kinagabihan lang, Oo. Nung pag-uwi niya, di natulog sila kasi okay naman daw. Tapos, nung madaling araw na ginising siya nung asawa niya. Tapos yun nga, nakita na iba yung pick-up location. Sa mga ganyan kasi problema, dapat pinag-uusapan kagad yan eh. Pinag-usapan naman agad, Kaso, yun nga lang, malala. hindi pinag-usapan para ayusin. Hindi pinag-usapan para mas lalong lumaki yung gulo. Hindi eh. Paano kung yung pagiging yung silent treatment na ginagawa ng lalaki is his way of healing slowly? Diba may mga ganun eh. Hindi mo naman agad pwedeng, okay ka na, okay na tayo kasi nag-explain na ako. Somehow may proseso pa rin kung paano natin naayusin yung feelings natin, paano natin i-manage yung feelings natin. Gumawa ba ng move tong si letter sender natin na suyuin? Siguro naman, pero Sa yun paano nga, pamaraan? wala naman siyang sinabi. Dapat magsuot yan ng Nang! Ano na? yun lang naman yung way para kayo eh. Tsaka makapag-usap kayo na maayos eh. Pag halimbawa, itong lalaki naman mataas ang pride. Kahit anong pagsuyo mo, wala pa rin. Daanin mo sa kung saan siya masaya. Kung saan mo siya alam mo yung kiliti eh. Dapat alam mo yung kiliti ng asawa mo. Asawa mo yan eh. 2 dekada na kayo magkasama. Totoo naman. Bigyan mo na sa malapit na Bang Bang 2.0. Ay! Para... paano? Hoy, hindi naman lahat nadadaan sa bengbang. Kung ano yung way niya para masuyo, kumbaga masuyo niya itong lalaki.
Lumabas sila. Kapag dalawang dekada na kayong magkasama, is bembang still the answer to your problems? Well, it depends. It's dependent. Kung sila ay kung kasi 'di ba masyado mainitin ang ulo tapos busy sa work. Baka yun lang Tapos yung may way. mga anak May pa, mga anak pa. stressed pa sila. Lumabas kayo. Oo. Maraming paraan para ayusin 'yan. Siguro, partner, mag-ano na lang yan eh. Ang ending dapat nito is pareho silang magpatawad. Pwede. Lalo na yung lalaki. Mm-mm. 'Di ba? Magbigay ulit siya ng chance or alam mo 'yun, hindi naman lahat ng tao magkakapareho. 2 dekada na tapos magkakaroon pa rin para ng may issue about dun sa past ng tatay ng Oo, parents. ng Dapat lalaki. di na yun pinag-uusapan. Binuburan nyo na yun. Tsaka dapat laging yung pinag-uusapan kung ano yung present ng inyo. Yung mga problema dumarating dapat na susolusyonan. True. Pero sa mga ganitong pamamaraan, parang high school days lang yan eh. Parang ano ka lang, hindi ka lang nagpaalam tapos wala ka namang ginagawa masama. Mm-mm. Napakalaki na nakagad ng Siguro iba impact talaga sa yung kanila. tama yung sinabi mo, iba yung impact talaga dito sa lalaki kasi nga pamilya yung yung nag-suffer doon sa panloloko ng tatay nila. As in to the point na nawalan sila ng bahay, nawalan ng pagkain, ng chance na makapag-aral. So iba talaga yung dating dahil nga sa panloloko at sa pagsisinungaling. Kaya ganyan na lang yung treatment nitong lalaki doon sa nangyari doon sa asawa niya. Pero ano nga bang dapat gawin? Ako naniniwala kapag ganyan, partner, pabayaan ko na lang muna. Hindi dahil sa gusto ko nang sumuko, hindi dahil sa napagod na rin ako, pero kasi may mga bagay na really takes time bago maging okay ang lahat. Hindi mo pwedeng pilitin, partner. Sa pamamaraan mo, hayaan mo siya. Paano? Halimbawa, kahit anong gawin mong suyo, hindi siya nag-give in. At parang mas, alam mo yon, mas lumalayo pa siya. Pag ganyan, hamon na muna. Ang hirap kasi sa isang bahay sa isang bahay lang kayo di ba? Magkasama. Parang ang parang sikip ng lugar ng yung lugar dalawa. para kung ganun. Parang dapat ayusin kagad kasi kung hayaan mo siya parang iba yung dating kagad sa akin. Di ba? Kung ako yung lalaki, hayaan mo ako. Parang gagawin ko ganito pa rin. Hindi, kasi kung ayaw nga mag-give in ng lalaki, anong gagawin mo? Ginawa mo na naman yung lahat. Marami pagluto mo siya ng masarap na pagkain. Hindi, after mong gawin lahat ng bagay na yon, tapos nasa taas pa din siya at hindi pa rin siya bumababa sa level mo. Pero siguro, hayaan mo muna. Pero if ever hindi pa niya nasusubukan, subukan mo yon. Kasi yun yung way ng para pagsusuyo mo sa kanya Panunuyo You have to exhaust all the available opportunities. Pero just in case na wala pa rin nangyari, ginawa mo na lahat. Ginawa para masuyo siya. Yun na siguro yung time para hayaan mo siya. Hayaan mo muna. Give him some time. Kasi minsan, sabi nga nila, time will heal all wounds. Diba? So, that includes itong problema natin with our marriage, no? May anak sila, di ba? Kailangan mo lang tumahimik May anak sila, no? Oo. Pero, ano ba, bata pa, o... Siguro bata pa. Hindi ano naman na, nasabi siguro, sa akin. kung if ever ginawa mo na, ano mo na, itune mo muna yung attention mo doon sa bata. Kasi nga, kawawa baka mamaya nakapababayaan nyo na yung bata, tapos kayo lang lagi yung ganyan, suyuan, wala pa rin nangyayari. Diba? Nakakaawa rin. At saka partner, nakakapagod kasi kapag ganyan, suyo ka ng suyo, tapos parang it's not working. Tapos alam mo naman na wala kang ginawang masama. So, paano na? Parang, ang pangit pa nga dito is pinag-iisipan ka ng masama. Well, tanggap mo naman kasi hindi ka talaga nagsabi ng totoo. Pero, ito nga yung totoo Ba't ayaw mong tanggapin? Kung ganon siguro, ano bang pinaka the best? Yun lang kasi naiisip ko na bigyan mo siya ng tawag ito? Huwag kang sumuko. Oo. Pakita mo sa kanya susuyo mo pa rin siya. So, dito sa part na to, medyo magkaiba kami ni G. Oo. Kasi ang lalaki kasi, dito pala nakikita mo mataas na yung pride ng lalaki. Kasi kahit anong panunuyo. Na-hurt siya. Kasi kahit na nanunuyo ka na, nagsosorry ka na, hindi mo pa rin mapagbigyan. Asawa mo yan Dapat yan, ayusin mo. Kumbaga, 'di ba, ilang beses na ginagawa, pagbigyan mo na, sige, patatawarin kita, next time, wag mo nang ulitin 'yan. Ganun lang kasimple. Magtiwala ka ulit. 'Di ba? At for sure naman, wala ka namang ginawa. Kung lumabas lang kayo, yun nga lang, yung pagsisinungaling kasi yung naging number 1 issue niya. Oo. Kaya ngayon, alam mo na, te. Oo. So, sa susunod na may magkakaroon ng problema, kung lalabas kayo, dapat laging on time o magpapaalam Magsasabi ka. Sabi ka. Oo. At hindi lang din dapat pares kayong dalawa dito Kasi parang lumalabas, dapat yung lalaki rin, nagpapaalam ka rin sa babae. Hindi
Yung puro babae na papaalam, napaka-unfair naman yung mag-asawa kayo eh. Totoo. Dapat bawat kilos ninyo, alam nyo ang isa't isa. Oo, 'di ba? May ganyan kayong agreement dapat. Parang patay na patay kasi itong babae. Eh di syempre naman. Ano ka ba? Eh syempre papahalagahan niyo yung marriage nilang dalawa. Ang sabi nga, wala naman silang history of cheating, partner. Pero, yun nga lang, ako nandun ako sa side na kapag na-exhaust mo na lahat ng opportunities, lahat ng efforts, nagamit mo Tama na lahat naman. ng mga galawang Hokage, tapos wala pa din, Wala magpahinga na. ka muna, magpahinga ka muna. Kasi ang kalaban mo na dito, hindi na yung sarili mo eh. Ito na yung past ng asawa mo. 'Di ba? Tama. Yun yung kalaban mo dito eh. At mahirap yun ayusin kasi inner child yung kalaban mo dito, partner. Sabi nga nila, hindi pa nila nahi-heal yung inner child nila. Yung problema nila simula nung pagkabata sila at mahirap labanan yun. Pero dapat huwag kang sumuko. For now, magpahinga ka lang. Kapag naman nagpahinga ka, hindi naman ibig sabihin nun sinusukuan mo na eh. Napapagod ka rin, kaya pwede ka magpahinga. Gawin mo pa rin yung pagiging, di ba, yung role ng isang buting asawa. Yes. So, wag kang susuko being a wife to him, pero pwede ka naman magpahinga. 'Di ba no, partner? Yes. Correct ka dyan. Oy, basa tayo ng ilang comments Sige. bago tayo mag-shift to online. Ito. Sabi to niya, Mace Nation. Good morning, DJs. Minsan, parang ginagawang dahilan na lang yung matagal nang nangyari para paghigpitan yung partner eh. Oo. Lalaki ba talaga yung napangasawa mo, te? Grabe ka naman. Kasi, ako napapansin ko kasi, lalaki ako partner eh. 100% legit. Pero, yung panunuyo, dapat, di ba, bumigay ka na dun eh. Mabilis dapat. Mabilis na, ba't di bumigay ang naman lalaki. napatagal eh. Tama doon, may point din naman si Mace kasi baka mamaya ginagawang dahilan lang yan. Ang sabi naman ni Dorothea Tan, sa tingin ko, yung guy may iba. Kasi ayaw niyang magpasuyo. Tingnan mo Kaya feeling ko, gumanti lang yung guy. Dinagdagan niya yung issue na Dadagdagan yung storya. Etong letter center natin, di na tuloy alam kung gagawin eh. Ako, yun lang talaga. Sa tingin ko, yun lang talaga yung magandang gawin. Ako, there must be other ways, pero yun yung naiisip. At saka alam niyo na yung paano siya suyuin sa 2 dekada niyo ng pagsasama, di ba? Siguro ilang beses ba ito nangyari? Siguro isang beses pa lang ba ito nangyari sa kanila? For sure hindi lang ito isang beses, marami pa. Siguro hindi lang ito yung about sa kanilang sa trabaho ng letter sender natin. True. Yung mga ganyan pa siguro kung ano yung nangyari at naayos nyo, ayusin nyo lang din. True. Alam mo naman kaliti ng asawa mo. True. Kiss mo sa ano? Hey! Mali! Sa lips. Sa lips. Para okay na tayo, babati Oo. na tayo. Ay, sandali, mag-shift tayo sa ating online, sa ating digital space, sa lahat po ng mga nasa radyo. Sige lang po, enjoy po tayo sa mga tugtugan. At para sa lahat naman po ng nasa Facebook and TikTok, magkikwentuhan pa po tayo, Jern. Correct. Samantala, susunod na mamaya po si Sheena! Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ